So, yung first na gagawin natin is we call it Smart Arcade Gate. So, dito, meron tayong rule na ifa-follow. So, ang rule natin is yung player can enter if they follow yung rule number 1 natin, which is they are at least 13 and have 10 more tickets. So, 13 years old. Yan. Tapos, dapat meron silang 10 tickets. And then, ang next natin na rule, number 2, is kailangan they are a member and have at least 5 tickets. So, yan yung rules na ifa-follow natin para yung isang player ay maka-enter siya. Okay? And then, next is, ang gagawin natin, ang una is kailangan nating mag-create ng variables ng age at saka ng tickets at saka yung members. So, tatlong variable yung kakailanganin natin. So, int age natin and then yung isa naman int member. Then yung isa naman is int tickets. Then, after nito, magkakaroon lang tayo ng cout. Sa cout natin, let's say, sabihin natin smart arcade. Okay, and then, lagyan lang natin siya ng end line. Then, after nito, mag-cout tayo. And sa cout natin, enter -1 for age to exit. Yan. And then, lagyan natin dito, semicolon. Then, after nito, gagamit tayo ng tinatawag natin na while. So, sa while natin, isa-set natin siya as true. So, true lang yung while loop natin para automatic naka-infinite loop siya unless ilagay ng user natin yung -1. Then, lagyan na rin natin ng end L dito. And dito, ang lalagay natin, cout, and then enter your age. Then, semicolon. Tapos, lagyan lang natin siya ng /n for new line. Then, dito, call out natin si age. Then, after nyan, gagamit tayo ng if dito. Yung age natin, nag-equal siya sa -1. Gagawin natin is, isi-cout natin yung tatawagin nating program ended. Then, sabihin natin, goodbye. Then, end line tayo dito. So, again, ang rule natin is eto siya, yung age dapat ay 13 years old siya. Okay? Now, kapag -1 ang in-enter, sasabihin natin yung program natin ended na siya, goodbye, and then, lalagyan natin siya ng break dito. So, para mag-end yung program natin. Then, after nun, dito na part, magsi-cout ulit tayo. And ang ilalagay natin dito, are you a member? So, kasi isa sa rule natin, they are a member dapat para makapag-enter sila sa arcade game natin. Then, gagawin natin is maglalagay lang tayo ng 1 for yes or 0 for no. Okay, and then semicolon. Since ang variable na member natin ay integer siya, so accept lang natin yung 1 at saka yung 0. Then dito, magsi-cin lang tayo. And yung cin natin, of course, yung variable na member. Okay. Ang next na gagawin naman natin is ika-copy na lang natin ito. Then paste. So papalitan na lang natin siya. So tatanungin natin, how many tickets do you have? Yan. And then, question mark. Tapos, susiin natin, kunin natin yung variable na tickets.
Yan. Then, after natin malagay yan, we will proceed na sa magiging condition natin, itong mga rules na to. So, sa if natin, ang gagawin lang naman natin is age, dapat daw ay 13 pataas. So, greater than equal to 13. And, gamit tayo ng logic operator na and, yung tickets natin, dapat mag-greater than equal siya sa 10. Kasi sabi sa rule, at least 13 years old and then have 10 more tickets. So, yun yung first rule natin. And then, gagamit tayo ng or dito. No? And then, opening and closing. Tatawagin natin si member. Equal natin siya sa 1 dapat. And, yung tickets natin, dapat mag-greater than equal siya sa 5 para makapasok yung user natin. Then, kapag na-meet natin yung mga condition na yan, sasabihin natin, access granted. Then, if ever naman na hindi natin na-meet yung mga condition, gagamit tayo ng else, then, magsi-see out na lang din tayo. Then, semicolon, semicolon. Then, sasabihin natin, access denied. Okay? And, yan ngayon yung example of program natin using yung while natin. So, in this case, naka-true lang siya palagi. Okay? Now, etong mga rules na to, it applies through yung and operator natin at saka yung or operator natin. Check natin ngayon through sa pag-run ng program natin. So, i-run ko lang siya and meron tayong error dito. So, wait lang. Liitan ko lang siya. So, 1, dapat nakapasok din siya sa curly, sa ating parentheses. Yan. Then, run. So, -1 for exit, guys. So, let's try yung -1. And then, program ended. Goodbye. And then, check natin yung ating mga outputs. So, remember the rule, guys. Dapat 13 pataas, more than 10 tickets, and then member ka dapat. So, ang gagawin natin sa age natin ay 15. And then, hindi po tayo member. And then, ang tickets natin ay 12. So, ano yung magiging output natin dito? Dapat access granted tayo. Bakit? Kasi na-meet natin yung first condition natin, which is yung 15 at saka yung 12 na tickets. Remember, we are using yung OR operator natin. When we say OR operator, either of this condition na maging true, magiging access granted po tayo. So, pag in-enter natin siya, access granted. Now, since naka-while loop tayo, so maglo-loop lang tayo ulit sa enter age natin. Okay, so let's say for example, ang age natin ay 14. And then, ilalagay natin yung member ay 0, and then yung tickets natin ay 7 lang. So ano yung magiging output natin ngayon? Access denied po siya. Bakit? False tayo dito, false tayo dito. Ito rin ay true naman kasi 13 pataas. Kaso, yung dalawang rule natin ay hindi siya na-follow. So, access denied tayo dito. Okay? Now, let's say for example, ang output naman natin ay, ang age naman natin ay 12. Okay? Pero, member tayo. And then, meron tayong 5 tickets. So, ang output dapat natin dito is access granted. Bakit? Although ang age natin ay hindi natin na-meet, 13 pataas, pero member naman tayo and we do have tickets na 5. So, ang magiging output is access granted. Okay? So, if we want to end yung program, -1 lang. And yung program natin ay mag-end na po siya. So, very important na we do understand yung logic po ng and at saka ng or operator natin.